So ayun, kwentuhan muna tayo. Regardless no sa mga syempre tuloy-tuloy pa rin yung gera at hoping na matapos na talaga ito no. Kasi may mga na-cancel naman na mga flights sa Gulf country at may mga rerouting no. So ito yung katotohanan kasi ako umuwi ako nung January, tapos pagbalik ko na-cancel yung flight ko. So ito yung katotohanan no, kapag ma-cancel yung flight mo, ang flight dahil sa gera, siyempre mahirap talaga no, kasi sa isang iglap lang pwedeng mabago ang lahat no. Isipin mo, nakahanda na no ng mga gamit mo pa uwi no ng Pilipinas para makasama ang pamilya mo, o kaya naman ay pabalik ka na no sa trabaho no, dito sa ibang bansa. At yun no, sa pagbalik mo or pauwi mo, makancel yung flight mo, syempre apektado ang lahat, domino effect yun. Una-una, syempre yung airline ticket mo pauwi ng probinsya, o kung uwi ka pa ng province mo, syempre apektado yun, makancel yun. Alam mo naman sa atin sa Pilipinas no, yung domestic flight no, mostly talaga yan run non-refundable no, wala ano talaga yan no, walang refund no. So another gasto naman talaga. Tapos syempre yung mga plano mo, kung nakaschedule na yung mga activities mo, tapos makancel yung flight mo kung pauwi ka na, di ba? So malaking sakit sa ulo talaga no kapag yung mangyayari no. So sana matapos yung gulo na to sa Middle East no, at magpakumbaba yung bawat isa no, at maayos ng lahat para siyempre mag-normal yung buhay no. So yun nga na sinasabi ko nga no, paano kapag nakapag-impake ka na, nakapagpaalam ka na sa mga mahal mo sa buhay no, pero bigla kang makatanggap ng isang mensahe na ayaw marinig ng kahit sinong OFW no, your flight has been canceled. Ay ginako, masakit talaga yun. Kahit na pabalik ka o pauwi ka, masakit yun. At siyempre, at sa totoo lang, mga kababayan natin, no, para sa maraming OFW, hindi lang simpleng cancel flight ang problema, no, simula pa lang iyon ng mas mahaba at mas mabigat na laban. Dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East, maraming kababayan natin ang nangangamba kung ano ang maaring mangyayari sa mga susunod na araw. Siyempre, nag-alala tayo, mailan na stranded o may mga hindi makauwi sa Pilipinas at mayroon ding hindi makabalik sa kanilang trabaho sa tamang oras. At ito pa ang masakit no, masakit pa rito, hindi mo alam kung kailan ka muling makabiyahe. Walang kasiguraduhan, walang saktong sagot, at minsan puro paghintay lang ang magagawa mo. Kasi yun nga, pero ngayon parang tuloy-tuloy naman yung flight, pero may mga rerouting yung ibang airlines. At siyempre sabi ko nga sana walang cancellation no, despite na ito yung mga nangyayari ngayon. Kasi siyempre on my experience no, mahirap talaga no kapag ma-cancel yung flight mo, kasi domino effect yun sa tulad nga sa sinasabi ko no. Kasi yun nga, may mga plano, may mga another gasto naman, expenses, kasi dagdag expenses yun kapag ma-cancel yung flight mo, lalo na kapag sa probinsya ka pa uwi no. At yun nga, sa totoo lang, kapag OFW ka at nakansela ang flight mo, syempre napakaraming problema ang kasunod nito. Hindi lang ito tungkol sa eroplano. Ang inisip mo agad ay ang trabaho mo, ang pamilya mo, ang perang nagagastos mo habang naghihintay ka, at ang mga responsibilidad na nakaatang sa iyo no. Yun talaga. At habang ang iba ay simpleng nakarinig lang ng balita sa television, tayong mga OFW, iba ang bigat na naramdaman dahil tayo mismo ang direktang naapektuhan. At isa sa pinakamahirap dito no, na parte ng lahat ng rebooking, maraming nag-aalala, akala talaga na madali lang itong ayusin, pero sa totoong buhay hindi ganoon kabilis no. Ang hirap talaga. Tulad nga sa amin no, sa nangyari sa amin, yung airline namin na PAL, nung pabalik kami yung Saudi Arabia, Dammam to Riyadh and Riyadh to Dammam. Mali. Manila to Riyadh
Riyadh to Dammam. Yun ang flight details namin, no? Yung airline na pabalik ng Saudi Arabia, pero na-cancel. At nung inayos dito ng office sa Saudi Arabia, ang hirap di maayos, no? Alam mo naman minsan sa airline, walang mga sagot na tama eh. Kahit yung Gulf Air, yung kasama ko, yung kaibigan ko, ganun din. Ang ginawa nila talaga, katulad sa akin, sa kaibigan ko din, nakasama ko din na pumunta ng NAIA Terminal 1 para ayusin talaga doon yung airline namin, no? Para lang maayos yung ticket namin at may flight schedule kami ulit. At then, nung nakarating na kami ng Riyadh, ito naman problema, yung connecting flight namin, kasi hindi naman maayos yung connecting flight namin na going from Riyadh going to Dammam. So yun ang sinasabi ko, na kapag may problema yung cancellation ng flight, minsan yung mga connecting ay apektado din talaga yun, no? So yun mga hindi inasahan na mga pangyayari talaga, no? Yung mga pabago-bago, no? So minsan hindi sapat ang isang tawag o isang email para maayos ang problema, no? Sa katunayan, naranasan din natin, no? Naranasan din namin ito. Hindi rin agad naayos, no, sa aming mga schedule, kaya minabuti ng aking kasama, no, tulad ng sinabi ko nga na pumunta ng NAIA para ayusin lang. Pero kung may mga airline siguro na like example sa airline namin PAL, may office sila siguro, pwede na maayos yun, no? Pero sa area namin kasi malayo eh. Yung kasama ko, yun ang malapit, no, Batangas, tapos pumunta pa siya ng NAIA Terminal 1 para ayusin doon yung ticket namin ng time na yun. Tapos yung isa kong kaibigan din, yung customer niya dito sa Saudi Arabia, siya yung tumulong, no, para maayos yung ticket niya, kasi yung employer niya hindi talaga naayos yung kaniyang flight details. At yung balita pa na yung employer niya naka-hire na ng tao dito, no, kapalit doon sa kanya habang wala siya, no. So nanganib siya mawala ng trabaho, no. So yun, sa katunayan na naranasan din, no, ng hindi lang ako, ng kaibigan ko, marami din, no, na mga OFW itong mga pangyari nung na-stranded kami, no, na-cancel yung flight namin, no. So ito nga sa sinasabi ko na kapag may cancellation, ay nako, napakahirap talaga, no. Daming sakit sa ulo talaga, another gasto, siyempre wala kang trabaho, puro labas yung pera mo, no. Yun talaga, no. Kaya sa totoo lang, sobrang hirap kapag na-cancel ang flight. Hindi ito basta inconvenience lamang, no? Stress, pagod, gastos, at siyempre matinding pag-alala ang kapalit nito, no? At ang isa pang masakit na realidad, may mga OFW na hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot mula sa kanilang employer o kumpanya, no? So alam nyo, nung doon ako sa airport, no, kapag tinatawagan nila yung office dito sa Saudi Arabia, yung employer nila, yung company nila, walang malinaw na sagot. Minsan sinesend lang sila. So ang hirap talaga, no. Affected talaga ka masyadong stress talaga, no, sa part ng isang OFW kapag makancel yung flight, no. At yun, sana naman tuloy-tuloy yung flight ngayon, walang cancellation, no. At pero balita pa may mga rerouting, no, sa ibang Gulf country, no. At sana yun nga, hindi lang makancel, no. Sa mga kababayan nating kasalukuyang stranded sa iba't ibang airport o naghintay ng panibagong schedule ng kanilang flight, alam natin, no, na hindi madali ang pinagdaraanan ninyo. Ang bawat oras at paghintay ay may kasamang pag-alala, no. Ang bawat araw na lumilipas dito ay may katumbas na pangamba kung kailan muling makabalik sa normal ang lahat. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok at pinapakita pa rin ng mga Pilipino ang kanilang tibay, ang katatagan, at siyempre yung pananampalataya. At habang patuloy natin yung sinusubaybayan ang sitwasyon, manalangin, no? Manalangin na tayo na humupa o matapos na itong gulo, no? Sana ay hindi naman tumagal ang kaguluhan, no? At sana makauwi ng ligtas, no, yung gusto umuwi, at makabalik naman yung gusto makabalik ng maayos, no. Siyempre, sapagkat bawat araw na hindi sila nakapasok sa trabaho, yung mga pamilya din, no, na naghihintay, may mga pangarap na kailangang ituloy, at may mga responsibilidad na hindi maaaring iwanan, no. Sobrang hirap pa sa Pilipinas, guys, no, kapag wala kang trabaho. Alam nyo doon na yung inflation rate, nakapataas talaga yung mga bilihin, grabe talaga, no. So mga kabayan, kung isa ka sa mga naepektuhan ng mga canceled flights, no,
tandaan mo na hindi ka nag-iisa, maraming dumaraan sa parehong sitwasyon. At sa mga nanonood na may kamag-anak o kaibigan, siyempre ng mga OFW, huwag nating kalimutang ipanalangin ang kanilang kaligtasan at patuloy silang suportahan sa panahon ng pagsubok. At bago tayo magtapos, nais kong itanong sa inyo kung ikaw ay isang OFW sa kasalukuyan, no, na nasa Pilipinas o nasa ibang bansa, naapektuhan ka rin ba sa mga flight details o cancellation? So ibahagi mo ang iyong karanasan, no, sa comment section, dahil maaring ang kwento mo ang makatulong at makapagbigay ng pag-asa sa iba nating mga kababayan, no. Mag-ingat tayong lahat at sama-sama tayong ipanalangin, no. Sama-sama natin panalangin yung kapayapaan at kaligtasan ng bawat isa sa ating mga OFW sa buong mundo, no. So yun, at sana peace lang, not war. God bless us all.